May mga lugar na tahimik sa araw pero tila may sariling hininga kapag sumapit ang gabi. May mga ilog na payapa sa paningin pero may itinatagong lihim sa ilalim ng madilim nitong agos. At may mga taong umaalis na parang karaniwan lamang ang lahat, ngunit hindi na kailanman nakababalik. Sa isang liblib na bahagi ng agusan, kung saan ang hangin ay mabigat at ang gabi ay tila mas mahaba kaysa sa ibang lugar, nagsimulang kumalat ang mga kwento tungkol sa mga lalaking unti-unting nawawala. Walang sigaw, walang bakas ng pakikipaglaban, walang bangkay, para bang nilamon sila ng dilim mismo. Ang baryong ito ay napapalibutan ng makakapal na puno, makipot na daan, at isang malawak na ilog na mistulang walang katapusan. Sa araw, ang tubig ay kumikislap sa ilalim ng araw. Ngunit pagsapit ng gabi, nagiging maitim ito na parang salamin ng kawalan. Ang hangin ay tila may dalang bulong. Ang mga dahon ay gumagalaw kahit walang hangin. At ang katahimikan hindi normal na katahimikan kundi katahimikang may nagmamasid. Dito nagsimula ang mga ulat tungkol sa mga nawawalang lalaki sa agusan. Mga mangingisda, mga driver, mga binata. Iba-iba ang kanilang buhay, ngunit iisa ang kanilang huling destinasyon, ang ilog sa gabi. Ang mga residente ay matagal nang sanay sa mga kwentong aswa. Ngunit iba ang pakiramdam ng nangyayaring ito. Hindi ito simpleng pananakot. Hindi ito tsismis na madaling baliwalain. May kakaiba. May pattern. May presensyang hindi maipaliwanag. Ang pangunahing tauhan ng ating kwento ay isang lalaki. Isang tahimik ngunit mapagmasid na tao na pansamantalang nanirahan sa baryong ito. Hindi siya madaling matakot. Hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi. Ngunit may isang bagay sa lugar na ito na hindi niya maipaliwanag, isang pakiramdam na parabang may nag-aabang sa dilim. Sa kanyang unang gabi sa baryo, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa kapaligiran. Habang lumalalim ang gabi, tila humihinto ang normal na tunog ng kalikasan. Ang mga insekto ay biglang tumatahimik. Ang hangin ay nagiging malamig. At ang ilog parang masyadong tahimik. May nagsabi sa kanya na huwag lalapit sa tubig kapag lampas hating gabi. May nagbabala na iwasan ang pag-iisa. May mga matang seryoso habang ibinubulong ang isang salita, aswa. Ngunit walang sinuman ang nagbibigay ng buong paliwanag. Kapag tinatanong kung ano ang tunay na nangyayari, ang sagot ay laging putol. Laging may iniiwasan. Laging may takot. Isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi, napansin niya ang isang lalaki sa gilid ng ilog. Isang mangingisda. Tahimik na nakatayo. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Para bang may hinihintay. Lumapit siya upang batiin ito, ngunit bago pa siya makapagsalita, napansin niyang may kakaiba sa postura ng lalaki. Hindi ito normal na pagtayo. Para bang may naririnig itong hindi niya marinig. Para bang may kausap sa dilim. Pagkatapos ay may tunog mula sa tubig. Isang mahinang alon. Isang dahan-dahang paggalaw. Walang nakita ang pangunahing tauhan. Ngunit ang mangingisda ay biglang lumakad papunta sa ilog. Hindi nagmamadali, hindi natatakot, parang tinatawag. Tinawag niya ang lalaki. Walang tugon. Lumapit pa ito sa tubig. Hanggang sa ang anino nito ay tuluyang lamunin ng kadiliman. Kinabukasan, wala na ang mangingisda. Walang bakas. Walang saksi. Walang paliwanag. At hindi ito ang una. Sa paglipas ng mga araw, mas dumalas ang kakaibang pangyayari. May mga tunog sa bubong sa 10 oras ng gabi. May mga yabag sa labas kahit walang tao. May mga matang tila sumisilip mula sa pagitan ng mga puno. Napansin din niya ang pagbabago sa kilos ng mga residente. Mas maaga silang nagsasara ng pinto. Mas kaunti ang lumalabas sa gabi. At kapag binabanggit ang ilog, may bigla ang katahimikan. Isang matandang babae ang minsang nagsabi sa kanya ng isang babala. Hindi ito sigaw. Hindi ito pananakot. Isa lamang itong mahinang pahayag, hindi lahat ng kumukuha ay nakikita. Mula noon, nagsimula siyang magmasid. Bawat gabi ay nagiging mas mabigat ang pakiramdam. Parang may presensyang masyadong malapit. Parang may matang sumusunod sa bawat galaw niya. Isang gabi, nagising siya sa tunog ng marahang pagkatok. Hindi ito galing sa pinto. Galing ito sa bintana. Dahan-dahan siyang lumapit.
Hindi niya agad binuksan ang kurtina. Ngunit naroon ang pakiramdam, may nakatayo sa labas. Pagkasilip niya, wala siyang malinaw na nakita. Tanging dilim. Ngunit sa salamin ng bintana may refleksyon na hindi kanya. Isang anyong nakatayo sa likod niya. Mabilis siyang lumingon. Walang tao. Ngunit sa labas, malapit sa ilog, may isang lalaking nakatayo. Hindi gumagalaw. Nakatingin direkta sa bahay. Hindi niya kilala ang mukha. Ngunit malinaw ang ekspresyon, hindi ito humihingi ng tulong. Ito ay naghihintay. Kinabukasan, may isa na namang nawawala. At sa pagkakataong iyon, may natagpuan sa pampang ng ilog. Hindi bangkay. Hindi gamit. Kundi bakas na mga yapak na tila huminto sa mismong gilid ng tubig at walang bakas ng pagbalik. Habang mas lumalalim ang kanyang pag-usisa, mas lumalakas ang pakiramdam na siya ay pinagmamasdan. Hindi lamang ng tao, kundi ng isang bagay na matagal nang naroon. Isang presensya na hindi nagmamadali. Isang nilalang na naghihintay lamang ng tamang sandali. Sa huling gabi, bago niya tuluyang balaking umalis sa baryo, may narinig siyang bulong mula sa direksyon ng ilog. Isang boses. Mahina. Paanyaya. Pamilyar kahit hindi pa niya naririnig kailanman. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa tubig. At sa unang pagkakataon may nakita siyang gumalaw sa ilalim ng maitim na agos. Hindi isda. Hindi tao. At bago pa niya maintindihan ang kanyang nakikita, may malamig na kamay na marahang humawak sa kanyang bukong-bukong mula sa tubig. At doon niya naunawaan ang katotohanan, ang mga nawawala hindi kinukuha. Sila ay tinatawag. At ngayon, siya naman ang pinili. Hindi siya agad nakagalaw. Ang lamig ng kamay na humawak sa kanyang bukong-buko ay hindi tulad ng tubig ilog. Hindi ito umaagos, hindi ito gumagalaw. Isa itong lamig na tila may sariling bigat, parang presensyang hindi dapat naroon. Sa loob ng ilang segundo na pakiramdam niya ay napakahaba, tanging pintig ng kanyang puso ang naririnig niya. Nang pilitin niyang umatras, biglang nawala ang pagkakahawa. Napaatras siya at napaupo sa basang lupa, hinihingal, nanginginig, at hindi maipaliwanag kung ano ang mas matindi, ang takot o ang pakiramdam na may naiwan sa kanyang balat ang malamig na bakas. Pag-uwi niya sa inuupahang bahay, hindi na siya nakatulog. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang imahe ng maitim na tubig at ang pakiramdam ng kamay na iyon. Hindi niya masabi kung ito ba ay panaginip, guni-guni, o isang bagay na mas totoo kaysa sa gusto niyang paniwalaan. Kinabukasan, tila normal ang lahat sa baryo. May mga batang naglalaro sa daan. May mga babaeng naglalabas sa gilid ng ilog. May mga lalaking abala sa kanilang gawain. Ngunit sa likod ng karaniwang galaw, naroon ang isang tahimik na tensyon, isang hindi binibigkas na pag-iingat. Napansin niya na iwas ang mga tao sa usapan tungkol sa gabi. Kapag tinatanong niya ang tungkol sa mga nawawala, ang sagot ay laging pareho, maikling tugon, mabilis na pag-iwas ng tingin at biglang pagbabago ng paksa. Isang araw, kinausap siya ng matandang lalaki na kilala sa baryo bilang dating bangkero. Hindi ito madaldal, ngunit may kakaibang bigat ang bawat salitang binibitawan nito. Ayon sa matanda, matagal nang may kwento tungkol sa ilog. Hindi ito basta daluyan ng tubig. May mga panahon umano na tila gumigising ito, lalo na kapag tahimik ang gabi at makapal ang ula. Hindi lahat na nawawala ay nalulunod, mahinang sabi ng matanda. May mga pinipili. Hindi ipinaliwanag kung sino ang pumipili. Hindi rin ipinaliwanag kung bakit. Sa mga sumunod na gabi, nagsimulang mapansin ng pangunahing tauhan ang paulit-ulit na pattern. Tuwing may nawawala, may mga kakaibang senyales bago yun mangyari. May mga aso na sabay-sabay na umaalulong ngunit walang direksyong tinitingnan. May mga ilaw na kusang namamatay kahit walang hangin. May mga anino na tila nahuli sa galaw ng kanilang pinanggagalingan. At higit sa lahat, may bulong na hindi malinaw ang pinagmumulan. Minsan, habang nakaupo siya sa loob ng bahay, narinig niya ang mahinang tunog na tila nagmumula sa ilalim ng sahig. Hindi ito kaluskos ng hayop. Hindi rin ito ugong ng hangin. Isa itong mahinang, paulit-ulit na tunog na parang paghinga. Nang ilapit niya ang tainga sa sahig, bigla itong tumigil. Sa gabing iyon, napanaginipan niya ang ilog. Ngunit hindi siya naglalakad sa pampang.
Nasa gitna siya ng tubig, nakatayo, habang may mga anyong gumagalaw sa ilalim, mga hugis na halos tao, ngunit hindi buo, parang mga aninong hinulma ng tubig. Nagising siya, nabasa ang kanyang mga paa. Hindi niya maalala kung paano iyon nangyari. Sa baryo, may isang lugar na iniiwasan ng mga residente, isang lumang kubong halos gumuho na malapit sa likod ng ilog. Ayon sa sabi-sabi, dito raw huling nakita ang isa sa mga unang nawawala maraming taon na ang nakalipas. Isang binata, tahimik, masipag, at tulad ng iba, huling nakita sa gabi. Nang maglakas loob siyang puntahan ang kubo sa hapon, wala siyang nakitang kakaiba sa unang tingin. Sirang bubong, lumang kahoy, makapal na alikabok. Ngunit habang siya ay papasok, may naamoy siyang hindi maipaliwanag, hindi mabaho, hindi rin mabango, isang amoy na parang basa at malamig na hangin mula sa ilalim ng lupa. Sa loob, may mga bakas ng lumang ukit sa dingding. Hindi ito malinaw na simbolo, ngunit may paulit-ulit na hugis na kahawig ng alon at ng mata. Habang sinusuri niya ang mga ukit, biglang lumamig ang hangin sa loob ng kubo. Hindi dahan-dahan, kundi bigla, parang may nagbukas na pinto sa isang lugar na walang init. Paglingon niya sa entrada, tila may aninong dumaan. Paglabas niya upang sumilip, wala siyang nakita. Ngunit sa lupa, may basang bakas ng paa. Isa lamang. Nakaturo papunta sa ilog. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magkaroon ng kakaibang epekto sa kanya ang lugar. Minsan, kahit nasa gitna siya ng baryo, naririnig niya ang tunog ng tubig na tila masyadong malapit. Minsan, may nararamdaman siyang malamig na hangin sa likod ng kanyang liig kahit tirik ang araw. Isang gabi, habang sinusubukan niyang baliwalain ang lahat, may kumatok muli sa bintana. Hindi malakas. Hindi nagmamadali. Parang may pasensya ang kumakatok. Hindi siya agad tumingin. Ngunit nang hindi ito tumigil, dahan-dahan niyang binuksan ang kurtina. Sa labas, may isang babae na nakatayo sa gilid ng daan. Nakatayo lamang. Hindi kumikilos. Mahaba ang buhok, basa, at nakatabing sa kanyang mukha. Hindi siya sigurado kung nakita siya nito. Ngunit ang postura ng babae ay hindi normal, parang may hinihintay o may pinakikinggan na hindi niya marinig. Maya-maya, dahan-dahan itong lumingon patungo sa direksyon ng ilog. At naglakad palayo. Kinabukasan, may panibagong balita sa baryo. May isa na namang nawawala. Isang lalaking driver na huling nakita malapit sa likod ng ilog kung saan naroon ang lumang kubo. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw sa pangunahing tauhan na ang mga nawawala ay hindi random. May koneksyon ang mga lugar, ang oras, at ang mga senyales bago ang pagkawala. Ngunit ang pinakamahirap ipaliwanag ay ang pakiramdam na tila may nakakaalam na siya ay nagmamasid. Isang hapon, habang nakaupo siya sa may pampang, napansin niyang ang refleksyon niya sa tubig ay hindi sabay sa kanyang galaw. Nang igalaw niya ang kamay, bahagyang nahuli ang refleksyon, parang may sariling oras. Pagkurap niya, bumalik sa normal. Ngunit naiwan ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa sa ibabaw ng tubig. Isang matandang babae mula sa baryo ang lumapit sa kanya makalipas ang ilang araw. Hindi ito ang unang nagbabala sa kanya, ngunit ito ang unang nagbigay ng pahiwatig na mas malinaw kaysa sa iba. May mga tinig ang tubig, mahinang sabi nito. Hindi lahat nakakarinig. Pero kapag narinig mo na hindi ka na nito bibitawan. Tinanong niya kung ano ang dapat gawin. Matagal bago sumagot ang matanda. Iwasan ang sagot. Hindi niya naunawaan ang ibig sabihin. Ngunit sa gabing iyon, narinig niya muli ang bulong mula sa ilog. Mas malinaw kaysa dati. Hindi pa rin niya maintindihan ang mga salita, ngunit sigurado siya sa isang bagay, tinatawag siya. Habang nakatayo siya sa gilid ng tubig, napansin niyang ang agos ay tila hindi gumagalaw tulad ng dati. May bahagi ng ilog na parang mas maitim kaysa sa paligid, parang mailalim na hindi nasisinagan ng kahit anong liwanag. Maya-maya, may umangat mula sa ilalim. Hindi buong anyo. Hindi malinaw. Isang hugis lamang na tila sumusunod sa galaw niya mula sa kailaliman. Nang umatras siya, sumabay ang anino. Nang tumigil siya, tumigil din ito. At sa sandaling iyon, napagtanto niya ang pinakakinatatakutan niyang posibilidad, hindi lamang siya nakamasid sa ilog. May nakamasid din sa kanya mula sa loob nito.
Pag-uwi niya, nakita niyang bukas ang bintana kahit isinara niya iyon bago umalis. Sa sahig, may maliliit na patak ng tubig na bumubuo ng manipis na bakas papunta sa kanyang kama. Walang ibang tao sa loob. Ngunit sa unan, may malamig na bahagi na parang maisandaling nahiga roon. Sa labas, nagsimulang umihip ang hangin. Hindi malakas, ngunit sapat upang gumalaw ang mga dahon sa paraang tila may ritmo, isang mabagal, paulit-ulit na galaw na parang paghinga. At mula sa direksyon ng ilog, muli niyang narinig ang bulong. Sa pagkakataong ito, may isang salita na tila nabuo sa pagitan ng mga tunog, isang pangalan. Hindi niya matiyak kung ito ba ay pangalan ng iba o pangalan niya. At habang pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na lumayo, may kumalabit sa kanyang isipan na tila pamilyar, isang alaala na hindi niya matandaan kung kailan nagsimula. Parang matagal na siyang hinihintay. Parang matagal na siyang kilala. At sa gabing iyon, bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, may isang tanong na hindi niya matakasan, kung ang mga nawawala ay tinatawa. Sino ang isang gabi, habang pilit niyang binabaliwala ang lahat at sinusubukang matulog, naramdaman niyang may malamig na bahagi sa tabi ng kanyang kama, parang may umupo roon ng marahan. Hindi gumalaw ang kama, ngunit naroon ang bigat ng presensya. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga ng malalim. Nagpanggap siyang tulog. Maya-maya, may naramdaman siyang marahang pagdampi sa kanyang paa. Hindi kamay. Hindi hangin. Parang basang hibla ng buhok na dumampi sa balat. Kinabukasan, may bagong balita sa baryo. Isang binatang lalaki ang nawawala. Huling nakita raw na naglalakad pa uwi matapos ang inuman, ngunit hindi na nakarating sa kanyang bahay. Sa lugar kung saan siya huling namataan, may natagpo ang sirang tsinelas sa gilid ng daan, malapit sa direksyon ng ilog. Habang nakikinig ang pangunahing tauhan sa mga bulong-bulungan ng mga residente, napansin niyang mas lalong umiigting ang takot ng baryo. Mas maaga nang nagsasara ang mga tindahan. Mas madalang ang usapan sa labas. At tuwing papalapit ang gabi, tila sabay-sabay na bumabagal ang galaw ng lahat. Ngunit hindi lamang ang baryo ang nababago. Isang umaga, napansin niyang may manipis na bakas ng putik sa loob ng kanyang bahay. Hindi ito mula sa kanyang mga paa. Hindi rin ito pumasok sa ilalim ng pinto. Ang mga bakas ay nagsisimula sa bintana at nagtatapos sa gitna ng silid. Isang bakas lamang. At tulad ng dati, walang bakas ng paglabas. Habang tumatagal, nagsimula siyang makaranas ng mga puwang sa kanyang alaala. May mga sandali na hindi niya maalala kung paano siya nakarating sa isang lugar. May mga gabing nagigising siya na basa ang lailayan ng kanyang pantalon. Minsan, may mga patak ng tubig sa kanyang buhok kahit hindi siya lumabas. Sinubukan niyang magtanong sa mga residente, ngunit kapansin-pansin ang pag-iwas nila sa kanya. Hindi na tulad ng dati ang pakikitungo sa kanya. May mga tinging may halong awa. May mga bulungan kapag siya ay dumaraan. Parang may alam sila na hindi nila sinasabi. Isang hapon, muling lumapit sa kanya ang matandang babaeng nagbigay ng babala noon. Mas payat na ito kaysa dati at mas mabagal ang kilos. Pinaupo siya nito sa lilim ng isang puno, malayo sa iba. Kapag nagsimula kang marinig ang tawag kahit sa araw, mahinang sabi nito, mahihirapan ka ng tumanggi. Tinanong niya kung ano ang mangyayari kung hindi siya sumagot. Matagal bago ito sumagot. May ibang sasagot sa iyo. Hindi na ito nagdagdag pa. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang makakita ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. Minsan, habang naglalakad siya sa gilid ng baryo, nakita niyang ang anino ng isang dumaraang lalaki ay bahagyang nahuli sa kanyang katawan. Nang tumigil ang lalaki, ang anino ay tila gumalaw pa ng isang segundo bago sumabay. Minsan naman, habang nakatingin siya sa ilog sa liwanag ng hapon, napansin niyang may mga bahagi ng tubig na hindi sumasalamin sa langit. May mga bahaging mas maitim, parang mailalim na hindi maaabot ng liwanag. Ngunit ang pinakakinatatakutan niya ay ang panaginip na paulit-ulit na bumabalik. Sa panaginip, nasa gitna siya ng ilog, ngunit hindi siya lumulubog. Nakatayo siya sa isang matigas na ibabaw sa ilalim ng tubig. Sa paligid niya, may mga anyong nakapaligid, mga hugis na parang tao, ngunit walang malinaw na mukha. Hindi sila lumalapit. Hindi rin sila umaatras. Nakatayo lamang sila, nakatingin. At sa likod nila, may mas malaking anyo na hindi niya makita ng buo.
Tuwing magigising siya mula sa panaginip, may nararamdaman siyang kirot sa kanyang buhong buko, ang parehong bahagi kung saan siya unang hinawakan. Samantala, may bagong usap-usapan sa baryo na lalong nagpalala sa tensyon. May isang pamilya raw na umalis ilang taon na ang nakalipas matapos mawala ang kanilang ama. Ngunit ayon sa isang residente, may nakakita umano sa lalaking iyon kamakailan. Nakita sa malayo, nakatayo sa gitna ng ilog sa gabi, hindi gumagalaw. Walang ibang nakakita. Ngunit simula noon, may mga nagsasabing may mga aninong lumilitaw sa tubig kapag tahimik ang gabi. Hindi malinaw, hindi matagal, ngunit sapat upang magdulot ng pangamba. Isang gabi, habang nakaupo siya sa loob ng bahay at pilit na iniwasan ang pagtingin sa bintana, may narinig siyang tunog mula sa labas. Hindi katok, hindi yabag. Isang dahan-dahang pagkalagkad sa lupa, parang may hinahatak na mabigat ngunit hindi marahas. Nang sumilik siya sa siwang ng kurtina, may nakita siyang figura sa malayo. Isang lalaking nakatayo sa gitna ng daan. Hindi gumagalaw, hindi lumalapit. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagtingin, napansin niyang ang postura ng lalaki ay pamilyar, parang ang mangingisdang unang nawala. Pagkurap niya, wala na ang figura. Ngunit sa lupa sa labas, may manipis na linya ng basang marka na papunta sa direksyon ng ilog. Habang lumalala ang kanyang karanasan, nagsimula ring magkaroon ng panibagong suliranin ang baryo. May isang batang lalaki na nagkasakit matapos umuwi mula sa tabing ilog. Hindi mataas ang lagnat, ngunit paulit-ulit nitong sinasabi sa kanyang ina na may boses sa tubig na tumatawag sa kanya sa pangalan. Hindi raw ito takot. Hindi raw ito galit. Paanyaya lamang. Simula noon, mas lalong naging mahigpit ang mga residente sa paglabas sa gabi. Ngunit kahit sa loob ng mga bahay, may mga kakaibang pangyayari. May mga bintanang kusang bumubukas. May mga lamparang namamatay kahit walang hangin. May mga tunog ng patak ng tubig sa sahig kahit tuyo ang bubong. Isang gabi, hindi na niya napigilan ang sarili. Sinundan niya ang tunog ng ilog kahit hindi niya balak lumabas. Parang may humihila sa kanyang paglakad, hindi marahas, ngunit hindi rin madaling tanggihan. Pagdating niya sa pampang, napansin niyang kakaiba ang tubig. Hindi ito umaagos tulad ng dati. May bahagi na tila umiikot ng dahan-dahan, parang may sentro na hindi niya makita. Habang nakatayo siya roon, may naramdaman siyang presensya sa likod niya. Hindi niya agad nilingon. Ngunit alam niyang may nakatayo roon. Isang lalaki. Matangkad. Tahimik. Nang sa wakas ay lumingon siya, wala siyang nakitang malinaw na mukha. Tanging hugis lamang ng tao sa dilim. Ngunit sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaibang pamilyar na pakiramdam. Parang may bahagi ng kanyang alaala na gustong makilala ang anyong iyon. Hindi nagsalita ang figura. Hindi rin ito lumapit. Ngunit nang muli niyang ibinalik ang tingin sa tubig, nakita niyang ang refleksyon niya ay hindi na nag-iisa. May isa pang refleksyon sa tabi niya. Mas payat, mas matangkad, at hindi gumagalaw kahit gumalaw siya. Nang muling tumingin siya sa likod niya, wala na ang figura. Ngunit ang refleksyon sa tubig ay nanatili ng ilang segundo bago dahan-dahang naglaho. Sa pag-uwi niya, hindi na siya sigurado kung ang nararamdaman niya ay takot o paglapit sa isang bagay na matagal nang naghihintay. Parang may puwersang hindi lamang kumukuha kundi nagbabago. Pagpasok niya sa bahay, may nakita siyang bago. Sa dingding malapit sa kanyang kama, may manipis na marka na parang iginuhit ng basang daliri. Hindi ito malinaw na simbolo. Ngunit kahawig ito ng hugis na nakita niya sa lumang kubo, parang alon at mata. Habang nakatingin siya rito, may narinig siyang mahinang bulong mula sa kanyang likuran. Hindi mula sa bintana, hindi mula sa labas, mula sa loob ng silid. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao. Ngunit sa salamin sa sulok, may refleksyong hindi sabay sa kanyang galaw. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang pinakamalaking takot ay hindi lamang ang posibilidad na siya ay tinatawa, kundi ang posibilidad na unti-unti na siyang natutong sumagot. Hindi na siya makapaniwala na may bahagi pa ng kanyang sarili na umaasang titigil ang lahat. Sa bawat gabi na lumilipas, mas lumalapit ang pakiramdam na ang baryo mismo ay unti-unting sumasara sa kanya, parang isang lugar na may sariling hangganan at siya ay nasa loob na, walang malinaw na daan palabas. Sinubukan niyang umalis.
Isang umaga, nag-empake siya ng kakaunting gamit at naglakad patungo sa pangunahing kalsada palabas ng baryo. Maliwanag ang araw, tahimik ang paligid at tila normal ang lahat. Ngunit habang siya ay naglalakad, napansin niyang hindi nagbabago ang tanawin. Ang mga puno ay tila pamilyar sa bawat liko. Ang makipot na daan ay paulit-ulit na humahantong sa parehong lumang tulay na malapit sa ilog. 3 beses niyang sinubukan. 3 beses siyang bumalik sa parehong lugar. Sa ika-4 na pagkakataon, hindi na siya nagtangkang lumabas. Pagbalik niya sa inuupahang bahay, naramdaman niya ang kakaibang paninikip sa dibdib. Hindi takot, kundi pakiramdam na may naghintay sa kanyang pagbabalik. Sa sahig, may manipis na guhit ng basang marka na parang iginuhit mula sa bintana papunta sa pintuan at mula sa pintuan papunta sa kanyang kama. Parang may naglakad sa loob habang wala siya. Simula noon, hindi na siya nag-iisa kahit kailan. Hindi man niya makita, ramdam niya ang presensya. Sa pagitan ng mga tunog, sa pagitan ng katahimikan, sa likod ng kanyang paghinga. Sa gabi, hindi na sapat ang pagsara ng bintana. Kahit nakapinid ang lahat, may malamig na hangin na pumapasok na parang may sariling daan. Minsan, habang nakahiga siya, naririnig niya ang dahan-dahang pagpatak ng tubig sa sahig, isa-isa, may pagitan, parang may sukat. Ngunit kapag bumabangon siya upang tingnan, tuyo ang sahig. Isang gabi, hindi na siya nakatiis. Sinindihan niya ang ilaw at umupo sa gilid ng kama, pinipilit maging gising. Walang ilog sa loob ng bahay. Walang bintanang bukas. Walang aninong gumagalaw. Ngunit habang nakatitig siya sa sahig, may unti-unting lumitaw na basang marka, hindi mula sa pinto, hindi mula sa bintana, kundi mula sa ilalim ng kama. Dahan-dahan itong umabot sa kanyang paa. Hindi niya inangat ang paa. Hindi siya gumalaw. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang may malamig na paghinga na dumampi sa kanyang bukong-buko. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo roon. Ngunit na maglakas loob siyang sumilip sa ilalim ng kama, wala siyang nakita, walang tubig, walang anino, walang kahit ano. Ngunit sa salamin sa dingding, may nakita siyang kakaiba. Ang refleksyon niya ay nakaupo pa rin. Ngunit ang kanyang refleksyon ay bahagyang nakayuko, tila may tinitingnan sa ilalim ng kama. At dahan-dahan itong nagtaas ng ulo, hindi kasabay ng kanyang galaw. Sa baryo, lumalala ang pangamba. May 2 pang lalaki ang hindi na nakita matapos ang magkahiwalay na gabi. Walang ingay. Walang saksi. Tanging mga bakas na nagtatapos sa direksyon ng ilog. Ngunit may bagong detalye na lumitaw. Ayon sa isang residente, bago mawala ang isa sa mga lalaki, narinig umano nito ang sariling pangalan na binibigkas mula sa labas ng kanyang bahay. Mahina, malinaw at pamilyar ang boses. Hindi ito sumigaw. Lumabas lamang. At hindi na bumalik. Ang ikalawang suliranin ay nagsimulang umigting ng mapansin ng mga residente na ang mga nawawala ay may iisang karanasan bago sila mawala. Lahat sila ay nagulat na nakarinig ng bulong kahit sa liwanag ng araw. At tulad nila, naririnig na rin niya ito sa umaga. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit may direksyon. Laging mula sa ilog. Laging paanyaya. Isang hapon, habang nakatayo siya sa gilid ng baryo, napansin niyang ang mga anino ng mga puno ay tila mas mahaba kaysa sa inaasahan kahit mataas pa ang araw. Nang igalaw niya ang kanyang kamay, ang kanyang anino ay bahagyang nahuli, isang maliit na pagkaantala na hindi niya maipaliwanag. At sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang pagtawa. Hindi malakas. Hindi malapit. Ngunit sapat upang maramdaman niya may nakamasid. Sa gabi, mas matindi ang presensya. Ang ilog ay hindi na simpleng tanawin sa dilim. Ito ay parang isang bukas na pinto, hindi nakikita, ngunit ramdam ang pag-akit. Isang gabi, nagpasya siyang huwag nang lumapit. Isinara niya ang bintana. Pinatay ang ilaw. Humiga siya at pinilit ang sarili na huwag makinig. Ngunit ang bulong ay hindi nagmumula sa labas. Nagmumula ito sa loob ng kanyang ulo. Hindi malinaw ang salita, ngunit paulit-ulit ang ritmo, parang may tinatawag na pangalan. Hindi niya matiyak kung kaninong pangalan iyon. Habang pinipilit niyang matulog, may naramdaman siyang dahan-dahang paggalaw sa tabi ng kanyang kama, parang mailumuhod sa sahig. Hindi niya ito nakita, ngunit naramdaman niya ang malamig na presensya na umakyat sa hangin, dahan-dahang lumapit sa kanyang mukha.
Hindi niya iminulat ang mga mata. Ngunit naramdaman niyang may dumampi sa kanyang noo. Hindi kamay, hindi hangin, parang basang hibla ng buhok. Pagmulat niya, walang tao. Ngunit ang bintana ay bahagyang nakabukas. Sa labas, walang hangin. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang mawala ng katiyakan sa pagitan ng gising at panaginip. Minsan, habang nakaupo siya sa mesa, napansin niyang may patak ng tubig na bumagsak mula sa kisam papunta sa kanyang kamay. Pagtingin niya sa taas, tuyo ang kisam. Minsan naman, habang naglalakad siya sa gitna ng baryo, narinig niya ang tunog ng pag-apak sa basang lupa sa likod niya. Nang lumingon siya, tuyo ang daan. Ngunit ang pinakamatindi ay ang gabi na tila naglaho ang pagitan ng bahay at ilog. Nagising siya na nakatayo sa gitna ng silid, nakapaa, at basa ang lailayan ng kanyang pantalon. Hindi niya maalala kung paano siya bumangon o naglakad. Ngunit malinaw ang pakiramdam, parang may humawak sa kanyang kamay at marahang gumabay. Sa sahig, may mga bakas ng basang yapak, isa sa kanya, isa na mas mahaba ang pagitan, mas payat ang hulma. Papunta sa pintuan. Ang pintuan ay bukas. Sa labas, ang gabi ay tahimik na parang naghihintay. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi lamang siya tinatawag, tinuturuan siyang sumunod. Tinangka niyang isara ang pinto, ngunit sa bawat hakbang pabalik, mas lumalakas ang bulong sa kanyang isipan. Hindi ito sigaw. Hindi ito utos. Isa lamang itong paanyaya na hindi mapilit, ngunit hindi rin mapigilan. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang ilog na tila mas malapit kaysa dati. Parang lumapit ang tubig sa baryo nang hindi gumagalaw ang lupa. Sa pampang, may mga anyong nakatayo. Hindi malinaw. Hindi gumagalaw. Ngunit marami sila. Hindi niya makita ang mukha, ngunit ramdam niya ang pagtingin. Habang nakatitig siya, may isa sa mga anyo ang bahagyang kumilos, hindi pa sulong, hindi pa atras, kundi pataas mula sa ibabaw ng tubig, parang aninong hinugot mula sa kailaliman. Hindi siya nakagalaw. Hindi siya makasigaw. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang may malamig na presensya na nakatayo sa kanyang likuran sa loob ng silid. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman. Ang paghinga na hindi kanya ay masyadong malapit. Ang hangin sa paligid niya ay masyadong malamig. At ang bulong sa kanyang isipan ay mas malinaw kaysa kailanman. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang malinaw na anyo. Tanging isang hugis na mas maitim kaysa sa dilim, nakatayo sa pagitan niya at ng pinto. Hindi ito lumalapit. Hindi rin ito umaalis. Ngunit sa sahig sa pagitan nila, may manipis na guhit ng tubig na dahan-dahang umaabot sa kanyang paa. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding katotohanan na hindi niya matatakasan. Hindi na mahalaga kung lalapit siya sa ilog. Dahil ang ilog ang lumalapit sa kanya. Hindi na siya umatras ng tuluyan. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa pakiramdam na kahit anong direksyon ang piliin niya, pareho lang ang patutunguhan. Ang presensya na nakatayo sa likod niya ay hindi gumalaw, ngunit sapat na ang lamig na bumabalot sa silid upang ipaalala na hindi na siya nag-iisa sa loob ng sariling bahay. Dahan-dahan siyang humakbang palayo sa bintana. Sa bawat galaw niya, sumasabay ang manipis na guhit ng tubig sa sahig, tila sinusundan ang kanyang paa. Hindi ito umaagos tulad ng normal na tubig. Hindi rin ito natutuyo. Para itong aninong may anyo, nakadikit sa lupa, tahimik na sumusunod. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila naligas. Sa loob ng kanyang isipan, naroon na naman ang bulong, mas malinaw, mas malapit, parang hindi na ito galing sa ilog kundi mula sa mismong pagitan ng kanyang mga iniisip. Isang salita ang paulit-ulit niyang naririnig. Hindi niya maintindihan ang kahulugan, ngunit may pakiramdam na matagal na niya itong alam. Habang pinipilit niyang alalahanin kung kailan nagsimula ang lahat, may isang alaala ang dahan-dahang lumitaw, isang bagay na hindi niya pinansin noon. Noong unang gabi niya sa baryo, bago pa siya makarinig ng bulong, bago pa siya makakita ng kakaiba sa tubig, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya sa pamilihan. Tahimik lamang itong tumingin sa kanya at nagsabi ng isang maikling tanong, "Matagal ka nang tinatawag, hindi ba?" Hindi niya pinansin noon. Ngunit ngayon, parang may puwang sa kanyang alaala na unti-unting napupuno. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tawa. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng presensya malapit sa tubig.
May mga panaginip siya noong bata pa siya, mga panaginip tungkol sa maitim na ilog, sa mga anyong nakatayo sa kailaliman, sa malamig na kamay na humahawak sa kanyang paa. Akala niya noon ay imahinasyon lamang iyon. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pag-alala, mas malinaw ang pakiramdam, parang hindi nagsimula ang lahat dito sa baryo. Parang dinala niya ito. Sa labas, nagsimulang umihip ang hangin, ngunit ang mga dahon ay hindi gumalaw. Ang ilaw ng lampara ay bahagyang kumurap, ngunit hindi namatay. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati, parang naghihintay sa isang bagay na matagal nang itinakda. At doon niya napansin ang pinakakinatatakutang detalye. Ang manipis na guhit ng tubig sa sahig ay hindi lamang sumusunod sa kanya, ito ay bumubuo ng hugis. Isang paikot na marka. Isang anyong kahawig ng simbolong nakita niya sa lumang kubo, alon at mata. Ngunit ngayon, kumpleto na ang hugis. At ang sentro nito ay ang kanyang kinatatayuan. Bigla niyang naalala ang kwento ng matandang bangkero na ang ilog ay gumigising-gi sa ilang panahon at may mga pinipili. Ngunit may bahagi ng kwento na hindi niya narinig noon. Hindi lamang pumipili ang ilog. May mga taong ibinabalik nito. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib habang ang alaala ay tuluyang nabuo. Noong bata pa siya, may isang insidente na halos manunod siya sa isang ilog sa kanilang probinsya. Ayon sa kanyang pamilya, may nakakita raw sa kanya na biglang lumutang mula sa tubig kahit walang tumulong. Hindi na niya inalala iyon. Ngunit ngayon, may tanong na hindi niya matakasan kung hindi siya iniligtas noon. Sino ang nagbalik sa kanya? Sa labas ng bahay, may narinig siyang dahan-dahang yabag. Hindi mabilis, hindi nagmamadali, parang may alam na hindi na kailangan ang pagmamadali. Nang sumilik siya sa bintana, nakita niya ang mga anyong nakatayo sa pampang ng ilog na tila mas malinaw kaysa dati. Hindi pa rin niya makita ang mukha, ngunit may pakiramdam na hindi sila estranghero. May pamilyar sa kanilang postura. May pamilyar sa kanilang katahimikan. At sa sandaling iyon, may isang ideya na pumasok sa kanyang isip na mas nakakatakot kaysa sa presensya sa kanyang likod. Paano kung ang mga nawawala ay hindi basta nawawala? Paano kung sila ay nananatili? Sa loob ng silid, may narinig siyang mahinang tunog, parang patak ng tubig na bumagsak sa kahoy. Isa, dalawa, tatlo. Paglingon niya sa sahig, may mga bagong bakas ng basang yapak na lumitaw, ngunit hindi ito papasok mula sa bintana o pinto. Nagmula ito sa kanyang sariling anino. Ang anino niya sa dingding ay bahagyang gumalaw kahit hindi siya kumikilos. Dahan-dahan itong humiwalay sa kanyang katawan, hindi ganap, ngunit sapat upang magmukhang may sariling lalim. At sa sandaling iyon, may naunawaan siyang bagay na hindi niya matanggap, hindi siya hinahabol. Hindi siya dinadala. Siya ay binubuksan. Ang presensyang matagal nang nakamasid ay hindi naghahanap ng biktima. Naghahanap ito ng daan. Isang daan palabas. Isang daan papasok. At siya ang pintuan. Bigla niyang naalala ang batang nagkasakit at nagsabing may boses sa tubig na tumatawag sa kanya sa pangalan. Naalala niya ang mga lalaking nawawala na walang bakas ng pakikipaglaban. Naalala niya ang mga aninong nananatili sa tubig kahit wala ang katawan. Isang tanong ang sumiksik sa kanyang isipan, paano kung hindi sila kinukuha kundi pinapalitan? Sa sandaling iyon, ang presensyang nasa likod niya ay bahagyang lumapit. Hindi niya nakita, ngunit naramdaman niya ang paglapit nito, parang dalawang temperatura na unti-unting nagsasanib. At sa loob ng kanyang ulo, ang bulong ay tuluyang naging malinaw. Hindi ito banyagang boses. Hindi ito boses ng iba. Ito ay kahawig ng sarili niyang tinig. Mabagal. Tahimik. Paanyaya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo roon. Ngunit nang muling tumingin siya sa bintana, napansin niyang ang tubig ng ilog ay tila hindi na sumasalamin sa gabi. Ito ay parang isang malawak na ibabaw na walang lalim, isang salamin na naghihintay ng anyong lilitaw. At sa salamin ng tubig, may nakita siyang anyo. Isang lalaki. Nakatayo sa gitna ng agos. Hindi gumagalaw. Nakatitig diretso sa kanya. Hindi malinaw ang mukha, ngunit malinaw ang postura, pareho ng sa kanya. At sa sandaling iyon, napagtanto niya ang twist na hindi niya inaasahan, ang revelasyong mas mabigat kaysa sa takot. Hindi lamang siya tinatawag ng ilog. Matagal na siyang naroon.
Ang kanyang anyo sa tubig ay hindi refleksyon. Ito ay presensya. Isang bahagi niya na hindi kailanman umalis. Isang bahagi na naghihintay na makabalik. Ang presensyang nasa likod niya ay dahan-dahang huminto sa tabi niya. Hindi ito hinawakan. Hindi ito nagsalita. Ngunit sa katahimikan na iyon, may pakiramdam ng pagkumpleto, parang dalawang puwang na magtatagpo. Sa sahig, ang simbolong tubig ay kumpleto na. Sa loob ng kanyang dibdib, ang pintig ng kanyang puso ay hindi na mag-isa ang ritmo. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang pinakamalaking paglala ay hindi ang presensya sa labas, kundi ang presensya sa loob. Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, lalaban ka ba o makikinig sa tawad? Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? Huminto ang hangin na para bang pinigan ng isang di nakikitang kamay ang buong paligid. Sa pagitan ng mga punong yog at mangga sa gilid ng ilog sa Agusan, nakatayo si Mateo, isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 30 taon, habang mahigpit na hawak ang lumang lampara na nanginginig ang ilaw. Ramdam niyang may mali na hindi kayang ipaliwanag ng isip. Hindi na ito simpleng takot, isa na itong presensyang bumabalot sa kanya, parang malamig na hiningang dumikit sa bato. Sa di kalayuan, narinig niya ang mahina, ngunit malinaw na pagtapak sa basang lupa. 1, 2, 3. Hindi ito tunog ng hayop. Hindi rin ito tunog ng taong naglalakad. Para itong gumagapang, humihila ng bigat na hindi dapat gumagalaw. Lumabas ka na, bulong ni Mateo, pilit pinatatatag ang boses kahit nanunuyo ang kanyang lalamunan. Ngunit ang sumagot lamang ay ang mabagal na pag-ugong ng ilog, isang tunog na tila may kasamang bulong na hindi mabuo ang salita. Doon niya napagtanto, ang mga lalaking nawawala sa Agusan ay hindi basta nawawala. May kumukuha sa kanila. At ngayon, siya na ang pinili. Sa likod niya ay si Aling Rosa, isang matandang babae na mahina ang katawan, ngunit matalim ang tingin. Siya ang nagbabala kay Mateo noong una pa lang. Siya ang nagsabing maik nagbabantay sa ilog kapag sumasapit ang hating gabi. Ngunit kahit siya ay tila hindi na sigurado sa kung ano ang tunay na kalaban. Hindi mo dapat hinanap ang mga nawala, bulong ni Aling Rosa, naninginig ang boses. May mga bagay na hindi naghahanap ng paliwanag, naghahanap sila ng kapalit. Biglang bumigat ang hangin. Namatay ang lampara ni Mateo nang walang dahilan. At sa dilim, may umalingawang na mababang ungol, malalim, gutom, at malapit. Hindi na umatras si Mateo. Alam niya kung tatakbo siya, habang buhay siyang tatakasan ng anino. Ngunit kung haharap siya, maaaring iyon ang huling sandali ng kanyang buhay. Mula sa gilid ng tubig ay unti-unting umangat ang isang hugis na hindi ganap na tao. Ang katawan nito ay payat at mahaba, ang ulo ay nakatagilid na parang hindi sanay sa liwanag. Hindi ito malinaw sa paningin, ngunit sapat para maramdaman ang presensya nitong malamig at mabigat. Hindi sumigaw si Mateo. Hindi siya gumalaw. Sa halip, itinataas niya ang maliit na rosaryong dala niya, isang bagay na matagal niyang hindi pinaniwalaan, ngunit ngayon ay tila huling sandata. At doon nagsimula ang tunay na pakikibaka. Umihip ang hangin na tila may sariling galit. Niyakap ng dilim ang paligid, at sa loob nito ay umalinggaw ang mga boses ng mga lalaking nawala, mahihinang bulong, parang nananawagan, parang humihingi ng tulong, ngunit hindi na kayang iligtas. Sumakit ang ulo ni Mateo. May mga larawan sa kanyang isip, mga mukha ng nawawala, mga aninong nakalutang sa tubig, at isang pamilyar na anyo na hindi niya matanggap. Ang kanyang ama. Hindi namatay ang kanyang ama sa sakit tulad ng sinabi ng lahat. Hindi ito aksidente. Siya rin ay kinuha. At ngayon, malinaw na ang dahilan kung bakit siya pinabalik sa baryo. Hindi siya napili ng walang dahilan. Siya ang huling dugo ng isang bagay na matagal nang may utang sa dilim. Hindi ka basta biktima, bulong ng boses na hindi niya makita. Ikaw ang kabayaran. Sumugod ang nilalang, hindi mabilis, kundi parang umaagos na anino. Sa sandaling iyon, kumilos si Mateo. Inihampas niya ang lamparang patay na sa direksyon ng presensya, sabay sigaw ng pangalan ng kanyang ama. Hindi iyon sigaw ng takot, kundi sigaw ng pag-angking. Biglang kumislap ang hangin. Hindi liwanag. Hindi apoy. Isang uri ng presensya na nagbanggaan sa dilim. Naramdaman ni Mateo ang matinding lamig na gumapang sa kanyang mga buto. Parang hinihila ang kanyang lakas palabas ng katawan.
Lumuhod siya sa lupa, nanginginig, ngunit hindi bumitaw sa rosaryo. Sa likod niya ay sumigaw si Aling Rosa, ngunit naputol ang boses nito na parang sinakal ng hangin. Hindi pa tapos, bulong ng di nakikitang puwersa. Kailangan pa ng isa. At doon niya naintindihan ang huling katotohanan. Hindi kinukuha ng nilalang ang mga lalaki para sa pagkain. Kinukuha sila upang manatiling buhay. Isang sinaunang kasunduan ang umiira sa ilog, isang kapalit para sa katahimikan ng baryo. Isang dugo sa bawat henerasyon. At si Mateo ang susunod na tagapagmana. Ngunit may nagbago. Sa halip na sumuko, tumayo siya. Kahit nanginginig ang katawan, hinarap niya ang presensya. Kung kailangan ng kapalit, bulong niya, ako ang pipili kung paano. At sa sandaling iyon, ang hangin ay tila huminto sa paghinga. Lumakas ang pag-ugong ng ilog at ang tubig ay umalon kahit walang hangin. Ang anino sa harap niya ay unti-unting umatras, hindi dahil sa takot, kundi parang sinusukat ang kanyang desisyon. Si Mateo ay hindi na lamang biktima. Siya ay naging bahagi ng kasunduan. Ngunit bago tuluyang magbago ang lahat, may isang huling revelasyon na bumasag sa kanyang katatagan. Ang aninong nasa harap niya ay hindi ganap na halimaw. Ito ay pinagsama-samang alaala ng mga lalaking kinuha, mga kaluluwang hindi nakaalis, pinagsama sa iisang anyo upang bantayan ang ilog. At sa loob nito naroon ang kanyang ama, nakatingin sa kanya, hindi galit, hindi takot, kundi parang nagmamakaawa na tapusin na ang siklo. Sa huling lakas, itinaas ni Mateo ang rosaryo at isinabog ang lampara sa tubig. Isang malakas na alon ang sumabog at ang presensya ay napaatras. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang sigaw na hindi galing sa tao, hindi galing sa hayop, isang sigaw ng pagkawala. Nang muling lumiwanag ang paligid, wala na ang anino. Tahimik ang ilog. Parang walang nangyari. Lumapit si Aling Rosa, nanginginig. Tapos na ba? Hindi agad sumagot si Mateo. Dahil sa tubig, nakita niya ang sariling refleksyon, ngunit may isa pang anyo sa likod niya, nakatayo sa ilalim ng ibabaw, tahimik na nagmamasid. Umiti siya hindi sa tuwa, kundi sa pag-unawa. Ang kasunduan ay natapos. Ngunit ang kapalit ay hindi pagkawala. Ito ay pamana. At mula sa gabing iyon, may bago nang nagbabantay sa ilog ng agusan, isang lalaking hindi na ganap na tao, hindi rin ganap na anino. Si Mateo ay nakaligtas. Ngunit hindi na siya kailanman nakaalis. At kung sakaling mapadaan ka sa ilog sa hating gabi at marinig mo ang mabagal na pagtapak sa basang lupa, huwag kang lilingon. Dahil maaaring ikaw na ang susunod na titingnan niya. Tahimik ang baryo kinabukasan, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kaginhawaan, kundi parang manipis na kumot na itinakip sa isang sugat na hindi pa naghihilo. Nagising si Mateo sa loob ng kanyang lumang bahay na amoy kahoy at lumang uso. Ngunit ang pakiramdam niya ay parang may bahagi ng sarili niyang naiwan sa tabing ilog. Hindi siya nasugatan sa pisikal na paraan, ngunit may bigat sa kanyang dibdib na hindi maipaliwanag, isang presensyang hindi na niya maihiwalay sa kanyang paghinga. Sa bawat pagkurap niya, bumabalik ang gabing iyon, ang pag-angat ng anino mula sa tubig, ang mga bulong ng mga nawawala at ang mukha ng kanyang ama sa loob ng iisang anyo. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang kasunduan. Hindi ito simpleng sumpa o pananakot. Isa itong siklong matagal nang umiiral, isang balanse sa pagitan ng baryo at ng bagay na naninirahan sa ilog. Hindi nito basta kinukuha ang mga lalaki, pinipili nito ang may dugo ng mga nauna, ang mga maaaring maging sisidlan ng alaala at bantain ng hangganan. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata at pinilit alalahanin ang sandaling nagbago ang lahat, ang sandaling pinili niyang tumayo at hindi tumakbo. Doon nagsimulang mag-iba ang pakiramdam ng kanyang katawan. Mula noon, nararamdaman niya ang ilog kahit malayo siya rito. Parang may mahinang hatak na laging nagbubulong sa kanyang isipan, manatili, magbantay, makinig. Dinalaw siya ni Aling Rosa ng araw ding iyon. Nakita niya agad ang pagbabago sa lalaki, ang mas tahimik na titig, ang paraan ng pagtingin niya sa mga bagay na para bang may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. May kapalit ang pagliligtas, sabi ng matanda, mahina ang boses ngunit malinaw ang kahulugan. At ikaw na ang bantay ngayon. Hindi na nagtanong si Mateo. Alam na niya ang sagot. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang epekto nito sa kanyang buhay bilang tao. Unti-unti, napapansin niyang nawawala ang ilang alaala,
mga simpleng bagay tulad ng tunog ng tawa ng kanyang ama noong bata pa siya, o ang pakiramdam ng walang inaalalang gabi. Sa halip, may pumapalit na alaala na hindi kanya, mga hakbang sa putik, malamig na tubig sa balat, at ang walang katapusang paghihintay sa dilim. Sinubukan niyang umalis sa baryo makalipas ang ilang linggo. Sumakay siya ng bangka papalayo sa agusan, umaasang maiiwan ang lahat. Ngunit habang lumalayo siya, sumisikip ang kanyang dibdib at nararamdaman niya ang matinding panghihina, parang may puwersang humihila sa kanya pabalik. Nang siya ay mahimatay, nagising na lamang siya sa pampang, nakahiga sa basang lupa, habang ang ilog ay tahimik na umaagos sa tabi niya. Doon niya tuluyang tinanggap, hindi na siya malaya sa karaniwang paraan. Ang kanyang buhay ay hindi na nakatali sa isang lugar lamang, kundi sa isang tungkulin. Ngunit hindi lahat ay kapahamakan. Mula nang mangyari ang gabing iyon, wala nang nawalang lalaki sa baryo. Ang mga mangingisda ay nakauwi ng ligtas. Ang mga bata ay nakapaglalaro sa pampang ng walang takot. Sa bawat gabi na lumilipas, may pakiramdam si Mateo na may mga matang nakamasid sa kanya mula sa ilalim ng tubig. Hindi galit, hindi gutom, kundi parang nagbabantay kasama niya. Isang gabi, bumalik siya sa mismong lugar kung saan naganap ang huling pakikibaka. Tahimik ang paligid at ang buwan ay malinaw na nakasilip sa ibabaw ng ilog. Umupo siya sa lupa, hinayaan ang mga alaala na dumaustos sa kanyang isip. Doon niya muling daramdaman ang presensya ng kanyang ama, hindi bilang multo, kundi bilang bahagi ng tahimik na agos. Natapos na ang utang, bulong niya sa dilim. Ngunit ang ilog ay hindi sumagot. Sa halip, dahan-dahang gumalaw ang tubig. May anyong nabuo sa refleksyon, hindi malinaw, ngunit sapat para makilala. Isang lalaking kahawig niya, ngunit mas tahimik ang mga mata, mas mabigat ang presensya. Naunawaan ni Mateo na iyon ang magiging anyo niya sa paglipas ng panahon, hindi naganap na tao, kundi alaala na mailaman. Lumipas ang mga buwan. Natutunan niyang mamuhay sa pagitan ng dalawang mundo. Sa araw, isa siyang karaniwang tao sa baryo. Sa gabi, isa siyang bantay na nakikinig sa bulong ng tubig. Hindi niya ito ipinagmamalaki at hindi rin niya ito itinatanggi. Isa lamang itong katotohanan. Ngunit may isang bagay na hindi nawala, ang pakiramdam na ang kasunduan ay hindi simpleng wakas, kundi simula ng panibagong siklo. Isang gabing walang buwan, habang naglalakad siya sa tabi ng ilog, may narinig siyang bagong tunog, mahina ngunit pamilyar. Mga hakbang sa basang lupa. Hindi ito tulad ng dati. Mas magaan. Mas sariwa. Parang bagong presensya na hindi pa sanay sa dilim. Huminto siya at tumingin sa tubig. May refleksyon doon na hindi kanya. Isang batang lalaki ang nakatayo sa kabilang pampang, nakatitig sa ilog na parang may hinahanap. Walang takot sa mukha nito, tanging pag-usisa lamang. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang malamig na haplos ng hangin sa kanyang batok, ang parehong pakiramdam na una niyang naranasan noong gabing binago ang kanyang kapalaran. Hindi niya alam kung bakit naroon ang bata. Hindi niya alam kung may bagong kasunduan na namang nabubuo. Ngunit alam niyang hindi ito nagkataon. Dahan-dahan siyang lumapit sa pampang, ngunit nang sumulyap siya muli, wala na ang bata. Ang natira lamang ay ang mahinang pag-ugaw ng ilog at ang pakiramdam na may nagmamasid mula sa ilalim ng tubig, mas tahimik, mas mapagmatsa. Umuwi si Mateo ng gabing iyon na may mabigat na pakiramdam, ngunit hindi takot. Sa halip, may kakaibang pag-unawa, ang kasunduan ay hindi lamang tungkol sa pagkuha o pag-alay. Ito ay tungkol sa pag-alaala. Hanggat may nakakaalala, nananatili ang hangganan. At ngayon, siya na ang alaala. Sa huling sandali ng kwento, may isang mangingisdang napadaan sa ilog bago sumikat ang araw. Habang inaayos niya ang lambat, narinig niya ang mabagal na pagtapak sa basang lupa sa likod niya. Nang siya ay lumingon, wala siyang nakitang tao, ngunit sa ibabaw ng tubig, may dalawang refleksyon na magkatabing nakatayo, ang kanya at ang isa pang anyo na hindi gumagalaw kahit umaalon ang ilog. At sa sandaling iyon, narinig niya ang isang bulong na hindi galing sa hangin, hindi galing sa tubig, kundi mula sa pagitan ng dalawa. Isang paalala, isang babala, at isang paanyaya na hindi niya kayang ipaliwanag. Kung ikaw ang nasa ganoong sitwasyon, mananatili ka ba sa tabi ng ilog o tatakbo palayo habang maaga pa? Sa tingin mo ba ang bantay ay tagapagligtas o susunod na alaala lamang?
Ibahagi mo sa mga komento ang iyong opinyon at sabihin kung handa ka bang marinig ang susunod na kwento. Dahil may mga misteryong hindi nagtatapos, naghihintay lamang na muling marinig.